Pinatatawag ng LTO ang motorcycle vlogger na si Yana Motovlog. Hindi sumipot sa pagdinig ng Land Transportation Office ang vlogger na mas kilala bilang Yana Motovlog kaugnay sa insidente ng road rage sa Zambales. Mula nang huling mag-post ang legendary kamote queen na si Yana, ilang araw na rin ang lumipas. Pero buddy, grabe ang naging gulo. Dahil itong si Sir Jimmy na hindi pala Pascal kundi Jimmy Pascua ay seryoso talaga. Hindi siya nagpatinag. Tuloy ang kaso laban kay Yana. Magandang umaga po lahat. Ayan. So, pakilala ko po yung sarili ko. Ako po si Nordito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng rough road. Ayan. So, this is calling to Yana for this live on FB. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Alyana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo. Dahil unang-una, in-expose mo ang pamilya namin. Kapwa-tawad na lamang po tayo at tanggapin ang mga susunod na nagaganap. Sa mga taga-Sambalenyo, sa kapwa ko sa Sambalenyo, relatives, family, sa lahat ng mga sumusuporta at naghihingi ng update, hindi namin po kasi kayo maisa-isa. So kami po, ang buong pamilya ng Pascua is humihingi po ng suporta at ng concern at nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta at humihingi talaga ng response sa sa mga pangyayari na to. So yun lamang po at maraming salamat po. So again po, desidido po kaming ituloy yung kaso laban sa inyo, laban kay Alyana dahil in-expose niya po ang pamilya namin. Yun lamang po, maraming salamat po. At ang matindi pa rito, nalaman natin na si Sir Jimmy ay personal palang kilala at nakakasama ng isang senador ng Pilipinas. Hero move yan. Totoong tao. Totoong paninindigan. Kaya saludo ako sa iyo, Sir Jimmy. You have my utmost respect. Samantala, si Yana, anong nangyari? Hindi ba't sabi mo kaya mong bayaran ang legal fees? Ngayon, mukhang kailangan mo na talagang patunayan yan. Dito lang sa impormasyon. Kung alam mo ang totoo, hindi ka basta-basta malilito. Ito ang buong kwento. Sa halos 30 minutong video ng LTO hearing na ipinost sa social media, ito ang mga naging highlight. At gaya ng pangako ko, hindi kita pipilitin panoorin ang buong kalahating oras. Unang napag-usapan ay ang hindi pagsipot ni Yana sa mismong hearing. Ayon sa kanyang abogado, for security reasons daw. Sorry to say that she cannot attend today's hearing because of security reason. So, inadvertently, na-divulge yung address niya. Diba? So, maraming mga threats daw ang dumating sa kanya. Merong mga nagpapadala ng kung ano-ano. So, I highly suggest na sabi ko, you better remain sa house na lang. Kasi Tandaan mo ang statement na ito, buddy, dahil importante ito sa ikot ng kwento. Sa halip na siya ang dumalo, nagpadala na lang si Yana ng abogado para siya ang magsalita sa kanyang ngalan. Okay lang naman yon, legal yon. Pero pakinggan naman natin ngayon ang side ni Sir Jimmy. Pakinggan mo mabuti. Saan po ba siya nag-overstay? Sa right or sa left? Sa right po. Okay. Tapos, sakit na po ako. Tapos isang tricycle sa gusto si babae. Nagitnaan ako. Hindi na pinakita lahat sa video. Kaya nakatanto ko. Pero lubak-lubak ko, yung malalim na lubak. Okay. Okay lang naman sa akin kahit namakto siya. Okay po. Ang problema doon, hinintay ako sa tulay. Kaya bumaba ako. Akala ko lalaki. Babae naman pala, kaya naglaylo po ako. Okay. Yun lang naman ko sabi. Akala raw niya nung una ay lalaki ang kausap niya. Kaya naman nang malaman niyang babae pala ang humaharap sa kanya,
medyo lumuwag ang loob niya. Dito pa lang makikita natin, mabait at mahinahon ang taong ito. Walang yabang. Hindi pala away. Sa parehong hearing din, inutusan ng LTO na ipakita ang ORCR at ang mismong motor na ginamit ni Yana nang mangyari ang insidente. Please bring the ORCR of the motorcycle, plus the motorcycle itself, plus the driver's license, Council. Pero ito ang nakakagulat, buddy. Alam mo bang ang motor na ginamit ni Yana ay hindi pala kanya? Pangalawa, walang motor na pwede off-road si Yana. So, pinahiram ko ng motorsiklo. Kasi dami naman naming motor. Pasok mo yung lesson sa utak niya. Kasi habang mataas yung pride, mataas yung ego, para ka lang nakipag-usap sa lasing. Walang mapapakinggan yan. Hiniram lang niya ito sa isang kakilala. Hindi niya personal na pagmamay-ari. Nako. Yan ang sinasabi ko. Hiramin mo ang motor, ikaw ang magalit. Pag may aberya, baka hindi lang motor ang masira, kundi pati pagkakaibigan. Dahil hindi siya nakadalo, nagpadala si Yana ng apology letter. Narito ang ilan sa nilalaman nito. Si Ariana Marie A. Aguinaldo, o mas kilala na Yana Motovlog, na nasangkot sa isang insidente sa probinsya ng Zambales. At kinasangkutan ng isang driver po ng pickup na sasakyan. Ayaw ko na pong pangalanan para maiwasan na rin po ang paglaki at masimulan ko ang pagbabago at pagiging matuwid sa ganitong pamamaraan. Ako po ay humihingi ng sinserong pagpapaumanhin dahil napagdesisyonan ko na po na hindi sumagot at humarap na ng personal sa show cause order sa LTO. Ano man po ang maging desisyon patungkol sa aking maling nagawa ay lubos ko pong gagalangin at mapagkumbabang tatanggapin ang anumang kaparusahan na maaaring ipataw sa akin ng inyong ahensya. Maliban po sa inyong ahensya, nais ko sana pong ipabatid sa pamagitan ng sulat na ito ang lubos ko rin at paulit-ulit kong paghingi ng sorry sa tao, sa kasama sa kanyang buong pamilya, sa naidulot kong abala at kahihiyan. Nawa ay maghilom ang sugat ng aking naidulot sa tamang panahon. At sa lahat ng iba pang tao na nadamay, nasaktan o nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang buhay, ang aking naging asal at kasalanan, patawad po. Alam ko po na hindi sapat ang sorry. Ngayon ay hinaharap ko ang kinahinatnan ng aking nagawa. Ang aking buong pamilya, lalo na ang maliit kong kapatid ay nadadamay. Samut-sari, kaliwat kanan ang mga insulto, negatibong komento at pagbabanta sa seguridad ng aking pamilya. Ako lang may pagkakamali pero kasama at nadamay sila sa pagdurusa na nagawa ko. Ito ang pinakamasakit na katotohanan at leksyon na hinaharap ko ngayon. Ang paliwanag ko sa aking panig ay gagawin ko sa tamang lugar at pagkakataon. Ito po ay para hindi na humingi ng simpatya, kundi magsilbing aral sa iba pang maaaring masadlak sa ganitong sitwasyon. Nawa ay hindi na maulit pa at gayahin ang aking maling nagawa dahil mabigat sa pakiramdam, mahirap bumangon at nakakadurog ng pagkatao ang ganitong kasalanan sa iba. Kaya ngayon, ang simula ng pagbabago at pagbawi ko sa aking sarili sa loob ng aking tahanan kasama ng aking buong pamilya. Muli, lubos kong paghingi ng paumanhin ng aking batid at pasasalamat sa anumang konsiderasyon ng pag-unawa ng inyong maaaring maibahagi sa akin. Tumagalang, Aliana Mariana A. Aguinaldo. Thank you po. Pagkatapos noon, biglang nag-shift ang tone ng kampo ni Yana. Mula sa threats daw na natanggap, ngayon naman ang bagong dahilan ay ang kanyang bunsong kapatid. May mga lumalabas na kwento na nadadamay daw ang bata. Kawawa raw ito. Hindi lang yan. May nagpapakilalang kaibigan ni Yana na nagsasabing nagka-anxiety at depression na umano ang vlogger. At eto ang full quote mula sa isang viral comment. Ako yung best friend ni Yana. Unfortunately, inaatake siya ng anxiety at depression. Iyak siya ng iyak. Baka pwedeng iparating ito kay Sir Jimmy. Maawa naman siya. Baka pwedeng wag na siyang kasuhan. Napakabait na tao ni Yana. Please guys,
Need namin ng tulong nyo. Sobrang nanghihina yung tao sa nangyari. Stop bashing please. Hindi niya deserve yung hate ninyo. Kita mo, buddy? Unti-unting bumabaliktad ang narrative. Mula sa pagiging kontrabida, ngayon si Yana na ang ginagawang biktima. At si Sir Jimmy, pinalalabas na siya pa ang masama. Pero tanong ko lang, natuto na ba si Yana? You can call me whatever. Tell me about your major. Insult me however you like. But that wouldn't change the fact that I will stay true to my own opinion and my own truth. Kasi ang tunay na pagkatuto ay hindi lang basta paghingi ng tawad. Dapat meron ding pananagutan. Hindi pwedeng laging may dahilan. Hindi pwedeng laging iba ang may kasalanan. Dahil sa dulo, natural lang na punahin ka ng tao kung may mali kang ginawa. At nasa iyo kung paano ka matututo at babangon mula sa pagkakamaling yon. Minsan kasi, buddy, ginagamit ng iba ang pagpaawa bilang shield para hindi managot. Lalo na sa mga hearing, lalo na sa Senado. Kilala mo yan. Wheelchair, neck brace, biglang hindi makalakad. Ewan ko ba, baka kung saan pa tayo mapunta. Kaya dito ko na muna tatapusin, buddy. At gaya ng lagi kong paalala, huwag basta maniniwala sa drama. Alamin mo ang buong istorya. Dito lang sa impormasyon. Kung alam mo ang totoo, hindi ka basta-basta maloloko. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang kwento na may laman, may aral at may impormasyon!